Kamusta ka na, Sir Ron? Ako nga pala si Ben. Sana ay simulan mo na ulit ang paggawa ng mga istorya. Araw-araw ay paulit-ulit ko na lamang pinakikinggan ang mga lumang kwento sa iyong channel at umaasa ako na makapag-upload ka na ulit ng mga bago kong mapakikinggan. Una kong narinig ang iyong istorya na pinamagatan mong Ganti ng Duwende. At mula noon ay nahumaling na ako at parati ko nang binibisita ang iyong channel. Isa nga pala akong delivery rider. Bawal man ay nakikinig ako sa YouTube gamit ang aking earphone ng mga kwentong kababalaghan habang nagmamaneho ng aking motorsiklo para mawala ang pagkainip ko habang nagtatrabaho. Marami na din akong mga kakaibang karanasan habang ginagampanan ko ang aking pagiging delivery rider. Pero sumulat ako ngayon dahil gusto kong ibahagi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig ang nakakatakot at kakaibang karanasan nang minsang isang araw ay ginagampanan ko ang aking trabaho. Mga bandang 10:00 ng gabi noon, habang nag-aantay ako na tumila ang ulan, nakaupo, napapapikit at nakasandal sa poste ng isang waiting shed, ay nakita ko ang pagpasok ng isang delivery request sa aking cellphone. Nagdalawang isip pa ako noon na tanggapin iyon sapagkat balak ko nang umuwi ng bahay dahil basang-basa ang aking damit dahil sa malakas na buhos ng ulan. At pakiramdam ko ay delikado na ang pagbiyahe dahil halos hindi ko makita ang kalsada at malakas din ang bugso ng hangin. Pero naisip ko na sayang din ang aking kikitain at sinabi ko sa aking sarili na uuwi na talaga ako matapos kong ma-deliver sa customer ang kanyang order. Matapos kong ma-pick up ang pagkain sa restaurant, ay agad kong binalikan ang aking motorsiklo na nakaparada sa gilid ng establishmento. Pagkaupo ko sa aking motor, ay tinignan ko ang app sa aking telepono at pinagmasdan ko ang mapa at ang mismong lugar kung saan ko dapat dalhin ang pagkain. Napansin ko na ang bahay ay nasa dulo ng isang mahabang kalsada. At kahit minsan ay hindi pa ako nakapag-deliver sa lugar na iyon. Nagpadala ako ng mensahe gamit ang app at sinabi kong patungo na ako sa lugar at nagpasalamat sa customer dahil sa kanyang pag-order. Matapos noon, ay agad ko nang pinaandar ang aking motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto ng pagmamaneho, ay narating ko na din sa wakas ang bukana ng kalye kung saan naroon ang bahay. Napansin ko na napakadilim ng kahabaan noon. Hindi tulad ng ibang mga kalye na aking nadadaanan na maliwanag dahil sa mga ilaw sa poste at sa loob ng mga bahay. Napansin ko din na matataas ang mga damo sa gilid ng kalsada at ang napakaraming mga dahon na mula sa malalaking mga puno na tila ba niyayaya ako na pasukin na ang kalsada dahil sa paggalaw ng mga sanga dulot ng malakas na hangin ng mabagyong gabi na iyon. Meron palang bahay sa lugar na to. Ang pabulong ko na lamang na nasabi.
Ngunit kahit gaano kalayo ang aking tanawin, ay wala akong makita na kahit anong liwanag. Tinignan ko ang aking cellphone dahil baka mali ako ng kalyeng pinuntahan. Pero kitang-kita ko sa mapa na nasa mismong bukana nga ako ng kalye kung saan nakapin sa mapa ang bahay ng customer. Wala naman akong naramdaman o naisip noon na kakaiba o nakaramdam ng takot dahil ang tangi ko lamang gustong mangyari ay madala ang pagkain at makauwi na dahil sa sobrang lamig at pagod na aking nararamdaman. Naisip ko na baka nagkamali ang customer, pero tuluyan ko pa din pinasok ang kalsada. Binalak ko siyang i-message o tawagan at tanungin kung tama ba ang address na kanyang inilagay sa order. Pero sa kung anong dahilan ay hindi ko na nagawa pang gawin iyon at patuloy ko na lamang pinasok ang madilim na kalye. Medyo may kalakasan pa din ang ulan, kung kaya't lalong naging mahirap para sa akin na tanawin ang kalayuan. Mabuti na lamang at medyo maliwanag ang ilaw ng aking motorsiklo. Natanaw ko na ang dulo ng kalye, pero wala pa din akong nakikitang bahay. Puro matataas na damo at mga puno lamang. Nagpalinga-linga ako, pero kahit anong aking gawin, ay wala akong nakikitang lugar kung saan maaari kong i-deliver ang pagkain o sino man na nasa lugar na iyon. Nagdesisyon na akong umikot upang bumalik. At naisip ko na pagdating ko sa bukana ng kalye, ay tatawagan ko ang customer. Subalit habang minamaniobra ko ang motor upang bumalik, ay napansin ko na parang nagsisimula ng magpatay-sindi ang ilaw ng aking motor at tila namamatay ang makina. Sa tuwing mamamatay ang ilaw, ay halos wala akong makita na kahit ano. At sa tuwing mamamatay ang makina, ay katahimikan maliban sa tunog ng hangin at mga sanga ng puno ang aking naririnig. Kasabay sa pag-ihip ng hangin, ay parang may naririnig akong mga boses na nanggagaling sa itaas na mga puno at likuran ng mga damo. Matinding kilabot ang naging dulot noon sa akin. Hanggang sa narinig ko na parang unti-unti nang lumalapit ang mga boses. Malalaki at maliliit na mga boses. Ang ilan ay tumatawa at ang ilan naman ay parang may sinasabi na hindi ko naiintindihan. Ang mga nasa itaas na mga puno ay naririnig kong unti-unting bumababa. At ang mga nasa likod ng damo ay parang mga boses na nasa tabi ko na ng mga oras na iyon. Pilit kong pinaandar ang aking motorsiklo. Subalit kahit anong aking gawin, ay hindi ito umandar. Sa tuwing ipapadyak ko, ay may kaunting liwanag na nagmumula sa headlight. At hindi ako maaaring magkamali sa aking mga nakita. Mga maiitim at mga maduduming mga paa na nakatayo at nakapaligid na sa akin at sa aking motorsiklo.
Ang mga boses ay sobrang lapit na parang nakadikit na ang mga bibig sa aking tenga kahit nakasuot ako ng helmet. Nanginig ang aking katawan at hindi ko na malaman kung ano ang dapat kong gawin. Napapikit na lamang ako at nagsimula akong magdasal. Alam kong sa mga oras na iyon ay Diyos lamang ang makakapagligtas sa akin. Habang umuusal ako ng panalangin, ay unti-unting humihina ang mga naririnig kong mga boses. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala. Kasabay noon ay nagmulat ako ng mga mata. Nasa waiting shed pa din ako. Isa lamang panaginip. Pero parang totoo ang lahat ng nangyari. Napaupo na ako at napansin kong tumigil na ang ulan at wala na ang malakas na hangin. Hindi ko maalis sa isip ko ang aking napanaginipan. Ang kilabot na naramdaman ko habang naroon sa sitwasyon na iyon. Nagpasya na akong umuwi. Sumakay na ako sa aking motorsiklo nang bigla kong marinig ang pagtunog ng aking telepono. Isang order request. Pinagmasdan kong maigi ang address kung saan dadali ng pagkain. Hindi ako nagdalawang isip na patayin ang telepono at agad na pinaharurot ang aking motor. Ang address ay ang eksaktong lugar na nakita ko sa aking panaginip. Habang mabilis kong pinapatakbo ang motor, ay parang nadidinig ko pa sa aking tenga ang mga boses at mga pagtawa na aking narinig sa aking panaginip. Hawak ni Christy ang kanyang cellphone habang nakahiga sa sofa. Kagagaling niya lamang sa trabaho ng gabing iyon at dahil sa sobrang pagod ay nagdesisyon na lamang siyang umorder ng pagkain sa kanyang paboritong food delivery app. Habang naghahanap ng makakain, ay natawag ang kanyang pansin ng isang restaurant na noon niya lamang nakita. Hindi iyon pamilyar sa kanya at hindi niya rin naaalalang nakita na niya ang pangalan noon sa tagal ng panahon na niyang umorder online. Naisip niya na maaaring bago lamang tayo ang negosyo ng may-ari sapagkat wala pang kahit na anong rating ang natanggap nito. Dahil sa kuryosidad, ay napagpasyahan niya na tingnan ang mga pagkain na iniaalok ng bagong restaurant at umorder na ng kanyang natipuhang pagkain at binayaran niya din ito gamit ang online banking. Matapos noon, ay umakyat muna siya sa ikalawang palapag ng kanyang bahay upang magpalit ng damit. 20 hanggang 30 minuto bago ma-deliver ang pagkain ayon sa app sa kanyang telepono. Matapos niyang magpalit ng pambahay, ay napagpasyahan niya munang humiga sa kanyang kama. Nasa restaurant pa ang pagkain at ipineprepara pa. Mga 25 minuto bago siya makakain.
Paglapat ng kanyang likod sa kutsyon, ay nakaramdam siya ng pag-aantok. Malapit nang mapapikit ang kanyang mga mata nang marinig niya ang paghinto ng isang motorsiklo sa harap ng kanyang bahay. Naisip niyang tumayo at silipin ang labas. At mula nga sa kanyang bintana ay nakita niya ang motorsiklo. Dinig niya ang tunog ng makina. Subalit wala itong ilaw sa harapan at maging sa likuran. Sa tabi noon ay nakatayo ang isang lalaki na nakaharap at nakatanaw sa kanyang bahay. Hindi niya maaninag ang mukha noon sapagkat nakasuot ng helmet ang lalaki at napansin niya na hawak nito ang isang paper bag. Patuloy niyang sinilip ang lalaki at tinitignan ni Christy ang ginagawa nito. Muli niyang pinagmasdan ang app sa kanyang telepono. Naroroon pa rin ang pagkain sa restaurant. Subalit sino itong lalaki na nasa harapan ng kanyang bahay? Pagsilip niya uli sa bintana, ay nagulat siya sapagkat nakatingin na sa kanya ang lalaki mula sa kalsada at ipinapakita nito sa kanya ang paper bag na nasa kanyang kamay. Nagtataka man ay bumaba si Christy. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang lalaki na ngayon ay nakatayo na sa gate ng kanyang bahay. Hindi niya patin maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa suot nitong helmet. Ngunit kita niya ang nakangiti nitong mga mata habang pinagmamasdan siyang lumapit. Hindi nagsalita ang lalaki at pilit lamang iniaabot sa kanya ang paper bag sa ibabaw ng gate. Tinanong ni Christy ang lalaki kung galing ba ito sa restaurant, kung saan niya ito inorder. At tumango naman ito. Inabot niya ang paper bag. At bago pa magsimulang maglakad ang lalaki, ay narinig ni Christy ang boses nito. "Enjoy your order, ma'am." Gamit ang malalim nitong boses na medyo nagdala ng takot sa kanya. Napansin niya din na parang mabigat ang paper bag. May kalakihan ito at hindi mainit na parang bagong luto ang laman, taliwas sa kanyang inaasahan. Sinilip niya ang loob noon. Subalit dahil madilim, ay hindi niya iyon maaninag. Pagkaupo ni Christy ay pinatong niya ang paper bag sa lamesa at kumuha ng plato. Binuksan niya ang paper bag at inilabas ang plastic na nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Christy nang makita ang laman noon. Nagsisigaw siya habang nakatitig sa kanyang order. Makalipas ang 10 minuto, ay huminto ang isang motorsiklo sa harap ng bahay ni Christy. Bumaba ang isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan habang hawak ang isang paper bag. Subalit walang sumasagot. Tinawagan niya din ang numero na nasa order. Ngunit tanging ang pagtunog lamang ng telepono sa loob ng bahay ang kanyang narinig. Sa loob ng bahay,
Sa harapan ng hapag ay makikita si Christy na nakaupo pa din doon. Takot na nakatitig sa kanyang order at tila nawala na sa katinuan habang patuloy pa din ang pagtunog ng kanyang telepono.